Istorya Tagalog Horror Stories. Isang mapagpalang araw po. Tawagin niyo na lang po akong sa pangalang Samuel, 37 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Sorsogon. Kasama po ang aking butihing may bahay at mga anak. Nagmula po ako sa lalawigan ng Samar at doon po ako isinilang at nagkaisip. Napadpad po ako sa Sorsogon dahil taga roon po ang napangasawa ko. Nakilala ko po ito sa Maynila noong namamasukan pa ako bilang tindero ng damit sa Kalakhang, Maynila. Nasa edad pa ako noon na 18 anyos nang makilala ko ang kasintahan ko noong si Milagrosa. Tindera din ito sa isang damitan at doon po nagsimula ang matamis naming pagmamahalan hanggang sa mangupahan kami at nagsama sa iisang bubong. Subalit naging mahirap para sa amin ang mamuhay sa Kamaynilaan dahil nangungupahan lang kami ng kwarto at halos lahat ng sinasahod po namin ay napupunta lang sa upa. Nang mabuntis ko noon si Milagrosa ay mas lalo kami dumanas ng kahirapan, lalo na't solo na lang akong nagtatrabaho at nananatili na lang sa inuupahan naming kwarto si Milagrosa dahil maselan ito sa kanya pong ipinagbubuntis. Halos todo tipid kami sa pagkain dahil hindi lang upa sa kwarto ang binabayaran namin, bagkus pati na rin ang tubig at kuryente. Labis po akong nakaramdam ng panlulumo tuwing nakikita kong umiiyak si Milagrosa. Tila po dinuturog ang aking puso dahil po sa tinatamasa naming kahirapan. Hanggang sa isang gabi, habang pinagsasaluhan namin ni Milagrosa ang munti naming pagkain sa hapunan, nakiusap po ito sa akin na umuwi na lang kami sa kanilang probinsya doon po sa Bicol. Doon muna kami maninirahan sa bahay ng kanyang mga magulang dahil hindi na nito makayanan ang tinatamasa naming kahirapan. Nakiusap sa akin si Milagrosa na umuwi na daw po kami sa kanila at pansamantala muna daw kaming manuluyan sa bahay ng kanyang mga magulang. Makakahanap naman daw ako noon na mapapasukan at kapag nandoon na raw kami ay hindi na namin iisipin pa ang bayarin sa upa. Naaawa na daw siya sa akin dahil alam daw niyang mabigat ang aking trabaho. Sumagot naman ako na kaya ko namang magtiis at sinisikap kong makaahon kami sa kahirapan. At saka ano na lang ang sasabihin ng mga magulang nito kapag naroon kami, lalo na't buntis po ito. Ngunit nagpumilit sa akin si Milagrosa dahil hindi na po nito kaya ang sitwasyon namin sa Maynila. Kaya't wala po akong nagawa kundi ang sundin at igalang ang kanyang desisyon. At dahil may matatanggap naman akong separation fee sa pag-alis ko sa trabaho, napagdesisyonan ko na rin na doon muna kami sa Bicol manirahan. Kinabukasan, magalang po akong nagpaalam sa aking mga amo at pumayag naman sila. Nauunawaan nila ang aming sitwasyon dahil buntis ang kinakasama ko. Taong 2005, sa buwan ng Marso kami tumungo sa probinsya ng Bicol. Dinala na din naming lahat ang aming kagamitan dahil kakaunti lang naman ang mga ito at halos umabot ng 12 oras ang aming biyahe simula Maynila hanggang Sorsogon. Mainit naman kaming tinanggap sa tahanan ng mga magulang ni Milagrosa. Hindi ko lubos akalain na mababait ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Malugod kaming pinatuloy sa kanilang tahanan at nakiusap naman si Milagrosa sa kanyang mga magulang na sa kanila muna kaming maninirahan.
Pumayag naman ang mga magulang nito dahil yun din ang nais nila. At dahil bumukod na ng tirahan ng dalawang nakakatandang kapatid ni Milagrosa na kapwa nag-asawa na, doon kami nanuluyan sa isang bakanting kwarto. Karpentero ang trabaho ng ama ni Milagrosa at ganun din ang nakatatanda nitong kapatid. At dahil wala naman akong alam sa pagkukumpuni ng bahay, kaya naisipan kong magtrabaho sa pinapasukan ng mag-aama sa ginagawa nilang gusali sa sentro. Naging mahirap para sa akin ang ganoong trabaho dahil tagapala at tagahalo ako ng mga semento. Nagbubuhat din po ako ng mga nakasakong buhangin at graba. Subalit, ang trabahong ito ay hindi pang matagalan at agad naman akong nahinto sa trabaho dahilan para mawalan ulit ako ng trabaho. Gayunpaman, hindi naman kami hirap sa pagkain dahil inaalalayan kami ng mga magulang ni Milagrosa na sina Tatay Pedro at Nanay Lucia. Isang araw, sinamahan ko si Milagrosa magpa-check up at para na din sa ultrasound ng kanyang pangalawang trimester. Doon po ito sa isang pampublikong ospital sa kanilang lugar. Halos mahigit 1 kilometro din ang layo ng nasabing pagamutan kaya't kinailangan pa naming sumakay ng tricycle. Nang makarating kami sa nasabing ospital, halos naghintay po kami ng matagal dahil maraming babae ang nakapila na kapwa nagdadalang tao para magpakonsulta at kasama din nila ang kanilang mga asawa. Habang nakaupo kami sa pahabang upuan sa isang koridor, isang lalaki ang lumipat sa amin at kinausap nito si Milagrosa. Tiyuhin pala nito at nakatatandang kapatid ito ng kanyang ina. Pinakilala naman ako ng aking asawa sa kanyang tiyuhin. Sinamahan nito ang kanyang anak para magpa-check up dahil iniwan na raw ito ng nakabuntis sa kanya at hindi na pinanagutan. Ang tiyuhin ni Milagrosa ang umaagapay dito. Hanggang dumating sa punto na tinanong ako ng tiyuhin ni Milagrosa kung ano daw ba ang trabaho ko. Sinabi ko naman na wala akong trabaho dahil nagbawas ng tao ang pinapasukan ko. Hindi na po kasi nila kailangan ng laborer dahil malapit nang matapos ang ginagawang gusali. Hanggang sa alukin ako ng tiyuhin ni Milagrosa kung nais ko raw maging konduktor dahil umalis na ang dati nitong konduktor at tumungo na ng Maynila para makipagsapalaran. At dahil nangangailangan ako ng trabaho, hindi na ako nakahindi sa inalok nito na maging konduktor. Kailangan ko rin na makaipon ng salapi para sa paparating na panganganak ni Milagrosa. Halos kabilang barangay lang naman naninirahan ng tiyuhin ni Milagrosa, kaya't pwede ko lang lakarin ito patungo sa kanila. Hindi naman ako mahihirapan sa ganitong trabaho dahil hindi naman mahirap ang maging konduktor. Basta memoryahin lang ang bawat baryo na bahagi ng aming ruta. Sa gabi po pala namamasada ang tiyuhin ni Milagrosa dahil pinapasada din ito ng kanyang panganay na anak tuwing umaga. Kaya pala nangangailangan ito ng konduktor dahil mahirap po paggabi mamasada. At sa unang araw ko bilang konduktor, nalilito pa ako sa bawat singil ko ng bayad sa mga pasaherong bababa sa kanilang mga destinasyon. Buti na lang po, mabait ang tiyuhin ng aking asawa at ginagabayan ako nito sa bawat ruta na aming pinupuntahan. Halos hindi naman ako nababagot sa aking trabaho dahil palagi namang napupuno ang jeep, lalo na tuwing magdadapit hapon na, kung saan uwian na ng mga trabahante na namamasukan sa pribadong malalaking tindahan sa sentro. Sinabi ko kay Tio Arman na marami palang magagandang tanawin dito sa kanilang lugar. Malalawak din ang palayan at palaisdaan sa tabi ng kalsada. Habang pauwi na kami ng madaling araw at igagarahin nito ang jeep sa tapat lamang ng kanilang tahanan.
Sumagot naman si Tio Arman na hindi daw talaga ako maiinip dito sa kanilang lugar. Tsaka hanga daw siya sa akin dahil ang bilis ko daw matuto at kabisado ko na daw agad ang mga pangalan ng bawat baryong dinaraanan namin. Matapos maiparada ni Tio Arman ang jeep ay nagpaalam na ako sa kanya na kailangan ko na ring umuwi dahil bumibigat na ang talukap ng aking mga mata. Halos mag-aalas 3 na ng madaling araw nang makauwi ako sa bahay ng mga magulang ni Milagrosa at gising na din noon ang aking butihing asawa. Halatang hinihintay ako nito dahil tuwing umuwi ako sa madaling araw ay palagi ko itong dinadatnan na nakadungaw sa bintana na halatang nag-aalala sa akin. Madalas kasing nagkakaroon ng aksidente sa kanilang lugar dahil ang ilang kalsada na dinadaanan ng mga pampubliko at pribadong mga sasakyan ay may malalim na bangin. Mangilan-ngilan na rin ang nahulog ng pampaseherong sasakyan sa nasabing bangin at madalas may mga nagbabanggaan sa kurbadang daan na madalas daanan ng mga pampaseherong jeep. Nabanggit pa nga sa akin ni Tatay Pedro na mayroon daw nagsalpukan jeep at bus na nagdulot ng ikinasawi ng maraming tao. Halos meron pa daw buntis na namatay at nawasak ang maumbok nitong tiyan. Meron ding naputulan ng mga braso at binti at ulo. Ilan lamang ito sa mga nabanggit na aksidente sa akin ni Tatay Pedro sa kanilang lugar. At dahil tulog pa ako sa umaga at tanghalin ako nagigising, bihira ako na lang makasalo sa hapagkainan si Milagrosa at bihira na din kami magkabanding. Ngunit tuwing araw naman ng linggo ay inilalaan ko sa kanya ang buong oras ko dahil pahinga sa pamamasada ni Tio Arman. Gayunpaman ay palagi naman akong may pasalubong dito tuwing uuwi ako ng madaling araw, tulad na lamang ng hilaw na mangga at ang paborito nitong prutas na singkamas. Kinabukasan ng tanghali, nakasanayan ko na rin kumain mag-isa sa hapagkainan dahil tapos nang kumain sina Milagrosa at ang Nanay Lucia. Subalit, inaasikaso naman ako ng butihin kong asawa at ito na ang naghahain na makakain ko sa tanghalian. Binili naman sa akin ng aking asawa na bukas daw pag-uwi ko ng madaling araw ay pasalubungan ko siya ng mangga at huwag ko daw to kakalimutan kundi raw ay magagalit siya sa akin. Habang nilalatag nito ang pagkain sa mesa, tumango naman ako sa aking asawa at malapad na ngumiti bilang tugon sa hiling nito. Kinahapunan, matapos ko maligo ay dagli ako nagbihis ng damit dahil kailangan ko nang tumungo sa bahay ni Tio Arman. Palagi akong maagang pumupunta doon upang hindi ito maghintay sa akin. Tulad ng aming nakagawian ay doon muna kami tumutungo sa paradahan sa sentro upang maghintay ng mga pasahero habang ito ay mapuno. Hindi na rin po ako naiilang sa pagtatawag ng mga pasahero dahil marami na akong kakilala at ang iba naman ay halos naging kaibigan ko na rin na kapwa ko mga konduktor. Kabilang ang ilang vendor na nagtitinda ng mga palamig at sigarilyo sa tabi ng paradahan. Namumukhaan ko na rin ang ilang pasahero namin na madalas na nagiging suki namin. Hindi ko po lubos akalain na sa huling trip ni Tio Arman ay makakaranas kami ng kababalaghan at katatakutan na nagbigay ng kilabot sa amin nang sumakay ang isang pamilya patungo sa pinakadulong baryo. Habang binabagtas namin ang kasagsagan ng gabi, ang huling trip namin sa biyahe, halos isa na lamang ang aming pasahero ay may isang pamilya ang pumara sa amin. Bitbit ang ilan nilang kagamitan. May dala rin silang malaking ice chest at natatalian ito ng manipis na lubid. Tinulungan ko sila na isampa ang kanilang mga gamit sa loob. Subalit, nang isampa namin ang malaking ice chest
ay muntik na ako maduwal dahil sa masangsang na amoy na nanunuot sa aking ilong. Pati ang isang pasahero namin ay napatakip na rin ng bimpo sa kanyang bibig at ilong. Tinanong ko po sila kung saang baryo sila bababa. Ngunit nagulat na lang ako sa sinabi ng isang matandang babae na sabihin nito na sa dulong baryo ang kanilang destinasyon. Pumayag naman si Tio Arman dahil sayang din naman ang kikitain para sa huli naming biyahe. Matapos naming marating ang lugar ng isang pasahero, nagmamadali itong bumaba at nanatiling nakatakip ang kanyang bimpo sa kanyang ilong dahil sa mabaho at malansang amoy. Muli naman pinatakbo ng matuli ni Tio Arman ang jeep dahil wala nang masyadong sasakyan kaming nakakasalubong at halos mag-aalauna na ng madaling araw. Palihim akong tumingin sa maliit na salamin sa harapan kung saan natatanaw ko ang isang pamilyang pasahero na magkatabing nakaupo sa loob ng jeep. Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi ako mapalagay ng mga oras na iyon. Tila po nahihiwagaan ako sa aming pasahero, lalo na't sa amin na nakabaling ang kanilang paningin. Nang makarating kami sa kurbada kung saan nadadaanan namin ang malalim na bangin, ay marahang pinatakbo ni Tio Arman ang jeep. Hindi rin mapigilan ni Tio Arman na dumura dahil sa mabahong amoy habang maingat itong nagmamaneho. Nang makalampas kami sa mahabang kurbada, ay muling pinatuli ni Tio ang takbo. Lumipas ang ilang minuto ay narating na namin ang huling baryo sa mismong tabi ng waiting shed na may malaking karatula sa tabi ng isang makitid na kalsada. Muli ko po silang tinulungan na ibaba ang kanilang mga gamit. Ngunit nang maibaba namin ang mga ito ay nakiusap sa akin ng matandang babae kung maaari ay tulungan ko sila na buhatin ang kanilang kagamitan papasok sa makipot na kalsada na halos natataniman ng matataas na talahib sa magkabilang gilid. Tumanggi naman ako sa pakiusap ng matandang babae dahil baka umagahin kami ng uwi ni Tio Arman. Ngunit nagpumilit pa din ang matanda dahil may kasama din silang dalawang babae na halos nasa hustong gulang na din. Nakiusap sa akin ng matandang babae na pumayag na daw ako na tulungan ko sila sa pagbubuhat ng gamit at magbabayad na lang sila. Halos hindi ito makatingin ng diretso sa akin. At dahil nakaramdam ako ng awa sa matandang babae, kaya nagpaalam ako kay Tio Arman na ihahatid sila papasok sa makitid na daan patungo sa kanilang patutunguhan. Pumayag naman si Tio Arman ngunit nais nitong sumama sa akin, lalo na't hindi ko pa kabisado ang nasabing sitio. Ipinarada ni Tio ang jeep sa tabi ng kalsada malapit sa karatula bago ito tuluyan bumaba ng sasakyan. Pinagtulungan namin ni Tio Arman na buhatin ang ice chest dahil mabigat ito. Tiniis din namin ni Tio ang mabahong amoy na tila nabubulok na karne. Habang binabagtas namin ang makipot na daan, napansin namin na wala man lang kaming nakikitang mga bahay at halos puro halaman at punong kahoy ang nakatirik doon at halatang liblib ito. Sinundan lang namin ang bawat yapak ng mga ito hanggang sa kumaliwa sila sa isa pang makitid na kalsada na halos lubak-lubak at maputik. Hanggang sa matanaw na namin sa hindi kalayuan ang isang kalakihang bahay na halos gawa lahat sa malalapad na tabla ang dingding. Habang papalapit kami sa nasabing bahay, napansin namin ang isang tao na abala sa kanilang ginagawa na halatang may nagaganap na pagdiriwang o okasyon dahil sa malaking kawa at kaldero na nakapatong sa 3 bato at habang naglalagablab ang apoy na nagmumula sa panggatong na kahoy. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakarating sa bahay na iyon at sinabihan kami ng matandang babae na ilapag na namin sa lupa ang buhat naming ice chest. May bumati sa matandang kasama namin
at sinabing, "Magandang araw, tandang si Mang." Matapos namin mailapag ang ice chest na may mabahong amoy, inabutan kami ng pera ng matandang babae at inalok kami nito na pumasok sa kanilang tahanan upang kumain dahil marami silang nilutong pagkain. Ngunit tumanggi si Tio Arman sa paunlak ng matandang babae at tila naging malikot ang paningin nito sa paligid. Sinabi na lang ni Tio Arman na salamat na lang po sa paunlak at kailangan na naming umalis. Halos naglalakad kami palabas sa makitid na daan kung saan natatanaw pa namin ang mga tao sa labas ng nasabing bahay na abala sa pagluluto. Nagulat na lang ako nang yumuko ng pabaluktot si Tio Arman at malapit ang kanyang ulo sa pagitan ng dalawa nitong hita at nakatanaw sa direksyon sa mga taong abala sa mga gawain. Wala pang isang minuto, muli nitong itinuwid ang kanyang pagkakatayo at sinabihan ako na kailangan na naming maglakad ng mabilis, lalo na hindi pa kami nakakalabas sa makipot na daan na pinaglikuan namin. Tinanong ko si Tio Arman kung bakit bumaluktot ang katawan niya at mariin na tinatanaw ang mga tao sa labas ng bahay ng matandang babae. Sumagot naman si Tio Arman, yun daw ay paraan upang malaman niya ang tunay na katauhan o kaanyuan ng isang tao, lalo na't dayo daw kami sa kanilang lugar. Natutunan daw niya ang ganitong pamamaraan sa kanyang mga magulang. Malakas daw ang kanyang kutob na may kakaiba sa kanyang mga pasahero, kaya't ginawa daw niya ang bagay na iyon. Ngunit hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Bala ko pa sanang tanungin si Tio nang bigla na lang kaming nakadinig ng mga kalusko sa talahiban na halatang may sumusunod sa amin. Tila ramdam namin na maraming mata ang nakamasid sa amin sa madilim na paligid at tanging liwanag na buwan lang ang sumasaklaw sa amin. Sinabi sa akin ni Tio Arman na nagsisimula na silang kumilos at mukhang hindi nila kami palalabasin ng buhay sa kanilang teritoryo. At biglang nabulalas na lang ako nang lumabas sa talahiban ang ilang mga katawan ng tao. Mababalasik ang kanilang anyo habang nanlilisik ang mapupulang mga mata. Maputla ang kanilang mga balat at matutulis ang kuko at ngipin. Nilamon po ako ng sindak at takot sa mga nilalang na nakapaligid sa amin, habang si Tio Arman naman ay nanatiling kalmado. Sinabihan ako nito na maging alerto at talasan ang paningin sa buong paligid. Hanggang sa dumating sa punto na nagsimula na kaming atakihin ng isang mababangis na nilalang. Sinunggaban ako nito dahilan para madapa ako at pumaimbabaw ang nilalang sa akin. Nagulantang na lang ako nang saksakin ni Tio Arman ang isang aswang na nakaibabaw sa akin. Ito ang armas na palaging dala ni Tio Arman sa pamamasada. Sunod-sunod niya itong inandahan ng saksak hanggang sa bumulagta ito sa lupa na humantong sa kanyang kamatayan. Mabilis po akong tinulungan ni Tio Arman na makabangon sa pagkakasadlak sa lupa. At dahil napaslang ni Tio Arman ang isang kasapi ng isang aswang, ay tila nanggagalaiti sila sa galit at sabay-sabay nila kaming inatake. Kaya wala po kaming nagawa kundi ang tumakbo ng matulin palabas sa makipot na kalsada. Nang matanaw na namin ang labasan sa pinaglikuan namin, patungo sa tuwid na daan palabas kung saan nakaparada ang jeep ni Tio Arman, ay ilang nilalang ang bumalandra sa aming harapan. Muli kaming sinunggaban at tila sumasabog sila sa galit at mababakas sa kanilang muka na halatang hindi na kami bubuhayin pa. At dahil din sa senaryong iyon ay wala kaming nagawa kundi ang labanan sila. Buong tapang na hinarap ni Tio Arman ang papalapit na nilalang, habang ako naman ay tarantang kumuha ng tipak na bato at walang habas na ibinato sa aswang na papalapit sa akin. Ngunit nabigo akong tamaan nito kaya
malaya itong nakalapit sa akin at hinaribas ako nito ng kanyang mga kamay, dahilan para lumapat at bumaon ang matutulis nitong kuko sa aking dibdib. Halos tumuklap ang aking balat at pumalandit ang masagana kong dugo sa mahaba at malalim kong sugat. Muli akong nadapa at napatihaya sa lupa at pumatong sa akin ang mabalasik na aswang na handa nang tapusin ang aking buhay. Habang nakaibabaw sa akin ng nilalang ay walang tigil si Tio Arman sa pag-unday ng screwdriver sa mga nagtatangkang lumapit sa kanya. At pansin ko din na may ilang sugat na rin si Tio Arman dahil may tumatagas na dugo sa kanyang braso. Akmang isang nilalang pa sana ang papalapit sa akin para sunggaban ako. Bigla kong nasipat ang isang malaking tipak na bato at walang habas ko iyon kinuha at ipinukol ng malakas sa ulo ng aswang na nakaibabaw sa akin. Bago pa man makalapit ng isa pang nilalang ay ubod lakas kong hinampas sa ulo ang unang sumalakay sa akin. Halos madurog ang ulo nito sa lakas ng pagkakapukol ko, dahilan para ikasawi nito. Matapos kumapaslang ang aswang ay malakas kong hinagis ang hawak kong tipak na bato sa papalapit na aswang sa akin. Buti na lang at nasapol ko ito, dahilan para bumalagta ito sa lupa. Muli po akong dumampot ng bato at hinagis sa nilalang na umatake kay Tio Arman. Napansin ko din na may isa pang aswang na nakahandusay sa lupa at halatang napuruhan ito ni Tio Arman. Hindi ko po lubos maisip na halos 3 na ang nalalagas namin sa pamilyang aswang na nais kaming lapain. Lumapit ako kay Tio Arman habang may hawak akong tipak na bato at nakahanda na ang mga kamay para ihambalos ito sa natitira pang mga aswang na gustong lumapit sa amin. Pareho kaming may natamong sugat ni Tio Arman sa kamay ng mga aswang. Ngunit mas malala ang tama ko dahil malalim at mahaba ang mga sugat ko sa dibdib. Halos maligo na ako sa sariling dugo dahil nagkukulay pula na ang suot kong puting damit. Dumating sa punto na nadinig na lang namin ang malakas na tilaok ng manok. Hudyat na malapit nang sumikat ang haring araw. Sinabi ko kay Tio Arman na mukhang bibigay na ang aking katawan at nanlalabo na ang aking mga mata. Sumagot naman si Tio Arman na tatagan ko daw ang aking sarili sapagkat hindi pa kami tinatantanan ng mga nilalang. Hanggang sa nakadinig na lang kami ng ilang yabag na mga paa at ilang mga tinig na halatang nag-uusap sila habang naglalakad sa hindi kalayuan. Malapit ito sa labasan na pinaglikuan namin ng daan. Dahil sa pagkakataong iyon ay sumigaw kami ng malakas ng tulong habang hawak ni Tio Arman ang armas at nanatili itong nakatutok sa mga natitirang aswang, habang ako naman ay pinipilit na huwag mabitawan ng tipak na bato. Buti na lang at hindi pa namin oras para sunduin na kami ni kamatayan, dahil muli naming nadinig ang ilang pares na mga paa na papalapit sa amin na halatang tumatakbo ang mga ito sa aming kinaroroonan. Hindi pa man nakakalapit sa amin ang mga taong galing sa makitid na daan palabas ng bukana kung saan nakaparada ang jeep ay biglang umalis ang natitirang aswang habang hila-hila nila ang mga bangkay ng aswang na aming napaslang papasok sa kanilang pinagkukutaan. Nang makaalis sa mga aswang ay bumungad sa amin ang isang kalabaw na dikareta na kargado ng ilang sakong mais. 4 na katao din ang sakay nito, kabilang na ang nagmamanipula sa nasabing kalabaw. Lumapit sa amin ang ilang kalalakihan at tila alam na nila ang nangyari sa amin, na inatake kami ng pamilya aswang na naninirahan sa dulo ng kaliwang daan malapit sa kakahuyan. Pinasakay kami nila sa kalabaw de kareta sapagkat palabas din sila ng kanilang baryo upang tumungo sa merkado upang ibenta ang kanilang sakong mais. Nabanggit nila sa amin na matagal na daw naninirahan ang pamilya aswang sa dulo ng kaliwang kalsada. Marami pa daw ang pamilyang naninirahan doon,
Ngunit hindi naman sila ginagambala ng mga aswang dahil hindi naman daw nambibiktima ang mga aswang na kapwa residente ng kanilang baryo. At dahil sa kanilang natuklasan na pananalaki ng pamilyang aswang sa amin ni Tio Arman, ay sinabi nila sa amin na ipapaalam nila ito sa buong taga-baryo upang magkaisa na palayasin sa kanilang lugar ang pamilya aswang at para hindi na muli sila makapinsala ng ilang mga dayo sa kanilang lugar. Hindi na po namin binanggit sa kanila ang tungkol sa ilang kasapi ng pamilya aswang na aming napaslang. Nang makarating kami sa bukana ng malapad na kalsada kung saan nakaparada ang jeep, ay agad kaming bumaba sa kalabaw de kareta at malugod na nagpasalamat sa kanila. Muli kaming sumampa sa jeep at agad naman pinaandar ni Tio Arman ng makina at mabilis na pinaharurot ang sasakyan upang dalhin ako sa pagamutan sapagkat marami nang nabawas na dugo sa akin. Sa loob na rin ako ng jeep na wala ng malay at sa muling pagdilat ng aking mga mata ay bumungad sa aking tabi ang butihing kong asawa at si Nanay Lucia. Lumipas pa ang ilang buwan ay sinubukan ko na ring mamasada ng jeep sa araw ng linggo. Araw kasi ng pahinga ni Tio Arman tuwing sasapit ang linggo. Kaya nakiusap ako na ibibiyahe ko ang kanilang jeep bilang karagdagan kong kita dahil muli na namang nabuntis si Milagrosa sa pangalawa naming anak. Hindi na kami bumalik pa sa Maynila at sa probinsya na lang ni Milagrosa kami nanirahan kasama po ang kanyang mga magulang. At dahil sa pagpupursigi ko sa trabaho ay nakaahon kami sa buhay at nagkaroon po kami ng sariling maliit na bahay na aming masisilungan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.